day 4 po ngayong umaga. Okay, sa mga attendance po natin ngayong araw po ay maraming salamat po sa pagpunta. Of course, sa ating mga barangay health workers po, mga suki po natin from barangay Bolosan, palapakan po naman natin. Sa ating mga barangay Herrero Perez, sa mga health workers din po natin sa barangay Pantal po. Ayan po, maraming salamat. Of course, sa ating mga schools, institutions po from the Universidad de Dagupan po, welcome po. And of course, sa ating Greystone Institute of the Philippines. Welcome po sa ating lay forum po. Ayan, so last month po, wala po tayong lay forum. But ngayon po, meron po tayo na dalawang lay forum po this month. So ngayon po, i-discuss po sa ating ng mga pinakamagagaling po na doctors here at the Medical City, Pangasinan. Of course, maraming salamat din po sa ating mga sponsors from UAP, Unilab, and sa Westmont Unilab po. Okay, so ayan, sa mga narito po, open nyo lang po yung Facebook page po natin, The Medical City Pangasinan, at i-like lang po natin siya. And then, ayan po. Okay, so before we start our program, magpakaroon lang muna ako ng kahit simple game lang po. Ayan. Ready po ba? Ready po ba lahat? Okay, good morning po. Buhay po ba? Okay, sabihin natin, okay, yan, para mabuhay po tayo. So, para tuloy-tuloy po yung buhay na buhay po tayo ngayon, may games po tayo, kahit 6 na quiz game lang po, okay? So, kapag alam ang sagot, magtaas lang po ng kamay at pupuntahan po namin kayo dyan, okay? 6 lang naman po ito bago mag-start ang program po natin, okay? So, ito po yung unang tanong. What is the hospital tagline? Ano po yung tagline ng The Medical City Pangasinan? Okay? Taas po ng kamay. Sino po nakakaalam ng tagline po natin? Ayan. Okay, taas po sa school. Okay, dito may nakita na ako nagtaas ng kamay. From Universidad de Dagupan. Okay, ano po yung tagline ng hospital po natin? Where patients are partners. Where patients are partners is correct. Ayan, bigyan po natin siya ng TMC merchandise po. Okay, so congratulations po. Again. Eto, next game. Next questions po wala, sorry. Sa mga veterano po natin dito, sa mga laging suki po natin from the barangay health workers, feeling ko naman, alam niyo naman po itong susunod kong itatanong. Okay, what is the full name of our CMO? Ano po yung full name po ni Dr. Chris? Okay, dito po, may nagtaas po ng kamay. Eric Roland, BCD. Our speakers po is Dr. Eric Roland, pero sino po ang CMO po natin? Ang full name po ni Dr. Chris. Okay, dito po si ma'am. Mayroon na po siyang kodigo. Sige, pagbigyan po natin si ma'am. Jose Christopher Torrio. Jose Christopher Torrio. Congratulations po ma'am, tama po. Okay, for the next questions po. Okay, connected po ito sa ating topic. Okay, so ang lay forum topic po natin is Fueling Your Lungs, a Nutritional Approach to COPD Care. A lay forum on pulmonology. So ito po yung question po natin. How many breaths does the average person takes each day? So ilan po yung average ng isang tao na nagbe-breathe sa isang araw? Okay, sino po ang makakasagot po? Dito po sa mga sa schools natin, sa mga Universidad de Dagupan at saka sa Greystone. How many breaths does the average person takes each day? Okay, Don, meron po. Okay, perfect. Okay. Ano po yung question? how many breaths does the average person takes each day? Each day po? 22,000 po. Sorry? 22,000 po. Tama. 22,000. Oh. Tama po ba yun? 20,000. Wrong po. Okay, malapit na. Sino po makakalam? Okay po. 20,000. Average. 20,000 breaths per day po.
Okay, about 20,000 briefs per day. Congratulations po. Ayan, so palakpakan naman po natin yung tatlo nating winners po. Mamaya po ituloy po natin siya. Okay, so ayan, so I think buhay na buhay po yung iba dito. So para mas mabuhay po tayo, tumayo muna tayong lahat. Okay? Okay, hindi pa. Kasi feeling ko hindi pa buhay. So, since lungs po, ano po tayo? Ang tawag doon, inhale, exhale po tayo. Okay? So, lahat po tumayo. Okay, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Again, inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Okay, so pag-exercise din po tayo. Taas lang po yung kamay. Taas po natin. Okay, shake, shake po. Shake, shake para mabuhayan. Mas okay po ata to. Ayan. Then, iganon po natin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, pabalik, pabalik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po dito sa tuhod. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Pabalik po. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay po, last po. Pwede po ba tayong tumalon po? Pili ko masikip. Okay, wag na po. Okay, so without any further ado po, may I call Ma'am Shia to open our... please remain standing po para sa ating Opening prayer. Opening prayer and singing over our national anthem. Please remain standing. Dear Lord, thank you for bringing everyone here safely as we all gathered here today for this wonderful and beautiful purpose. We commit this event into your care. Preserve and protect everyone here from any harm. Let this event go on smoothly and let us fulfill our purpose for being here today. Let your love lead everyone here today. May we love and serve each other as Jesus shown us. We all ask this in the beautiful name of Jesus. Amen. Please remain standing for the national anthem. Parang pag-ibig, telas ang sinangalan, alag ng puso, sa bibig mo'y buhay. Tupang hinirang, tuyat ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisiin, sa lagay at puso, ikot sa langit mong buhaw, may dilagang tula, awit sa layang minamahal, ang saglang matawad mo'y nakipay na nagtilindig, ang bituin ng araw na kailan, may mabibigin. Lumalang araw ng luwan, ating magsilang, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagpay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pwede na pong umupo. Hello po. Hello. Tayo po ulit. Tayo po muna. Okay, tayo po muna. Okay, since wala po sa connections, pero since is month po ng Mental Health Awareness Month po, kapigil lang po natin yung katabi po natin at sabihin natin, kaya mo yan. Okay, ayan, kaya mo yan. Okay, so yan po. Pwede na po tayong umupo. Again, yan po. Ayan, since lay forum po natin ay monthly po siyang i-discuss ng ating mga iba't ibang doctors na magagaling po sa ating hospitals. Ngayon po ay first i-discuss na po ating pinakamagaling din po na lecture from pulmonary po natin na Okay, so bago tayo discuss ko lamang din po ang ating lay forum discount po. Okay, so
after po ng ating lecturer or speakers po na mag-discuss po ng kanyang topic, magtanong lang po tayo mamaya po and then makaka-receive po tayo ng 25% discount coupon na magagamit po natin sa ating mga imaging at laboratory services po. Okay, so kapag na-claim po natin ito at magkaroon po tayo ng services dito, okay, so i-20% nyo lang po itong discount coupon sa billing po, okay? Ayan, so okay, so dire-diretso na rin po natin. Without any further ado po, I will introduce na rin po yung ating speakers po or lecturers po ngayong araw po, okay? Okay, so at this juncture, it's my pleasure po to introduce our speaker. He is a distinguished internal medicine specialist with a subspecialty in pulmonology. He graduated with a Doctor of Medicine degree from Our Lady of Fatima University in 2002, passed the physician licensure examination in 2004, and became certified by the Philippine Specialty Board of Internal Medicine in January 2010. He completed his residency training in internal medicine at Quezon City General Hospital and went on to earn his fellowship in pulmonary medicine at the Lung Center of the Philippines, where he also became a diplomate. Currently, he is practicing as one of our active consultants in internal medicine, specializing in pulmonology at the Medical City, Pangasinan. Okay, without any further ado, it is with deep pride and humility that I will introduce to you our speakers today, Dr. Eren Rolag, SD po. Palapakan naman po natin. Hello, morning. Tanggalin ko yung mask, ha? Mahirap huminga eh. Sa salta eh. Okay, di bali positive ako kahapon. Okay, morning. Thank you for coming. Maraming salamat. Dahil sa ating pharma partner, no? Thank you for after 2 years, nag-speak ulit ako. Nabigyan ng opportunity. So, first, mayroon kayong background about COPD, right? So, sino dito hindi nakakaalam ng COPD? Or sa layman's term, yung emphysema? So, lahat tayo may idea, kahit konti. Yung bata, hindi niya alam. Okay, so before anything else, sagutin lang natin yung tanong kanina, di ba? How many breaths per day? Sabi ko napakarami nun. Kaya lang, ang dapat tinanong niya is how many breaths per minute ang isang tao. Kasi it's gonna be a range. Range siya eh. Hindi siya pwedeng specific number like the 20,000 na sinabi. Well, nandun siya. So kung breaths per minute, it's 16 breaths to 22 breaths per minute. It will depend kung may sakit yung tao. Like kunyari, kung may COPD ka, pwede kang maging normal na 24, 26 kasi nga yung work of breathing nila. So kung gusto nyo malaman kung ilang breaths per minute yon, yung 16,000, i-times nyo sa 60 minutes per hour, tapos yung yun, i-times nyo sa 24 para maging breaths per day siya. Okay? So ngayon, ang itatakal natin ngayon is about nutrition and COPD. Kasi sawang-sawa na ako mag-discuss ng inhaler, ng about COPD. So parang, di ba, sawa na rin ba kayo nun? Kasi isa sa pinaka-common na tinatanong sa akin pag pumupunta ng clinic, pag sinabi ko, o tay, meron kayong, or tay or nay, meron kayong COPD, ganito ang gagawin natin. Kailangan nyo ng supplemental oxygen, ng inhalers, ng tablets, and everything. Ang huli nilang tinatanong, meron ho bang bawal na kainin ang mga taong may COPD? Diba? Tatanungin lang, unang-una tinatanong, karamihan yan, pwede ho ba magkape? Kasi binabawalan ako magkape ng anak ko, ganun. Okay lang. Hindi bawal ang coffee. Okay, so i-discuss natin dito ngayong araw kung ano yung pwede, ano yung hindi, ano yung kailangan ng taong may COPD na diagnose. Saka yung ibang ibibigay ko rin yung ibang interventions na very shallow lang. Pero magdi-deal tayo ngayon with nutrition ng taong diagnosed with COPD, stage 1
gold 1, gold 2, gold 3, or gold 4. Okay? So, next. So, una, ang definition ng COPD, it is a heterogeneous lung condition characterized by chronic respiratory symptoms like dyspnea, cough, expectoration, exacerbations due to abnormalities of airways like bronchitis, bronchiolitis, and/or alveoli emphysema that cause persistent and progressive airflow obstruction. So, yung pinaka-importante dito is this one and this one. Okay? So, hindi siya heterogeneous, ibig sabihin nun, multifactorial siya. Hindi siya caused by something na iisa lang, tapos marami siyang pwedeng mag-cause sa kanya. So, pwedeng ibang illness, pwedeng mag-cause ng COPD. Tapos, chronic siya. Ibig sabihin ng chronic, wala siyang treatment. Wala siyang permanent treatment. Hindi siya parang nagkaroon ka ng infection sa baga, binigyan ka antibiotics, gagaling ka. Hindi ganun siya. So, chronic, para siyang diabetes, para siyang hypertension, or any form of like asthma, hindi siya magagamot, pero makokontrol mo yung exacerbation siya or yung pag-atake nung sakit ninyo. Okay? So, itong sakit na to is kailangan siya controller. So, kung meron ka nito, na-diagnose ka nito, meron kang COPD, buong buhay kang magagamot. Ngayon, yung mga gamot ninyo, it will depend sa aming evaluation kung pwede natin i-downgrade yung mga gamot nyo or pwede natin tanggalin, papalitan natin ng lesser forms. Okay? So, importante dyan, heterogeneous, ibig sabihin multifactorial. Pangalawa, chronic. Chronic, ibig sabihin nun, forever. No? Ito may forever. Kaya pag nagkarelasyon kayo, huwag kayong magkakarelasyon ng acute. Kahit cute siya, hindi pwede yung cute relationship kasi matatapos ka agad yun. Dapat chronic. Chronic relationship para may forever. Okay? So, next. So, causes of COPD. So, alam naman natin, number 1 cause ng COPD is smoking. No? Smoking, tobacco smoking, cigarette smoking, yun ang primary cause. Pero hindi lang yun. Maraming nakukuhang cases na hindi naninigarilyo. Kaya sasabihin na, hindi naman naninigarilyo yung tatay ko, nanay ko, bakit nagkaroon ng emphysema? Yung nga lang, ang problema natin dito, lalo na dito sa province, ang hilig natin mag-ihaw. Diba? Sinong mahilig sa isaw? Walang umaamin. Social lahat. Walang nag-iisaw. Barbecue. Oh, di ba? So, kung kakain ka, hindi ka naman exposed doon eh. Pero yung nagluluto para sa inyo, everyday. Ito yun. Biomass fuel. So, charcoal, pag susunog nung basura sa kaya tinatanong ko bakit pag nagsusunog kayo ng basura, kailangan yung dumikit doon sa basura tapos langhapin niyo yung usok. Tapos, hindi. Tinitingnan namin kung ubos na pwede mo nang tignan sa malayo, di ba? Hindi mo na kailangan lumapit doon. Nilalamig ka para mainitan ka. So, yun yung mga misconceptions na okay lang yan, di naman sigarilyo yan Pero any form of usok yan, lalo na kunyari yung mga nagtatrabaho sa factories, sa usok, yung mga mining, yung steel industry, kasi di ba melt nila lahat yan. So may steam or usok yun nagkakakos na kanila ng lung disease, na chronic lung disease. So other forms, pero very rare, genetic abnormalities, which is hindi naman common sa atin kasi Asian tayo Common to sa mga Caucasians, mga puti, yun ang common sa kanila. Mga itim, doon ang common. Pero sa ating Pilipino, bihirang-bihira siya. Isa lang na nakita kong kaso nito sa lung center na may cystic fibrosis pero Pilipino siya. Which is very rare sa Pilipino na magkaroon ng gano'n. No? So, abnormal lung development, pwede kang mag-COPD. Kung bata ka pa lang, abnormal ka na. May abnormal na formation, di abnormal ka na. So, may abnormal lung formation ka, bata pa lang, pwede ka
proceed sa COPD, no? And accelerated aging. So accelerated siguro progeria or any form of genetic abnormality na mag-accelerate ng age nyo. Okay, next. So this is the age of prevalence of COPD. So kung mapapansin nyo, yung mga naninigarilyo yung bata dito na siguradong meron sa mga estudyante, dito hindi nyo mararamdaman yan eh. Diba? Wala. Ang peak age nyo nandito, 55 above. So kung patuloy nyo pa rin yung inaano nyo na nag-smoke kayo to that age up to tumanda kayo, eh huwag kayong magtaka kung magkakaroon kayo ng emphysema. No? So sigurado magkakaroon kayo. Meron swerte na hindi tumataas yung staging nila. Meron stage 1, stage 2, gold 1, gold 2. Pero karamihan yan, talagang ito yung peak. Ngayon, tandaan nyo ito, iaano natin siya, i-compare natin siya doon na age of sarcopenia. So, i-discuss natin sarcopenia base sa matatanda. Sa pagbata, wala kayong mararamdaman eh. Pero pag tumanda kayo, nasa huli talagang pagsisisi every time. No? So, next. So, yung treatment for COPD, manano lang. Pharmacologic treatment, smoking cessation, inhaler, bronchodilator tablets. So, ito walang forever to nandyan. No? Pag nag-COPD kayo, it will depend on the staging. So, non-pharmacologic, oxygenation, pulmonary rehab, tapos ito didiscuss natin ngayon. Proper nutrition. Okay? So, next. So, this one, ito yung gusto ko i-discuss kasi, di ba narinig nyo to sa commercial, yung sarcopenia, yung sikat na gatas. So, ang sarcopenia is a syndrome characterized by progressive and generalized loss of skeletal muscle mass and strength and is strictly correlated with physical disability, poor quality of life, and death. So, ito, importante to dun sa age bracket na sinabi ko sa inyo kanina. Pagbata, walang problema. Kasi kaya nyo, gumagalaw kayo eh. Diba? Nagtatrabaho, mag-aaral kayo, naglalakad kayo, nagpupuyat kayo. Kumbaga, active kayo. Hindi siya kunyari katulad ng mga nanay, tatay nyo na nag-retire na nasa bahay lang sila. Kumbaga, yung amount of activity nyo, mababawasan. So, pag nabawasan yung amount of activity nyo every day, yung muscle development nyo, mababawasan din. Diba? Kasi hindi kayo gumagalaw eh. Other than, isang factor din, pag tumatanda kayo, is ito, yung sarcopenia. Mas accelerated yung muscle loss. Hindi dahil sa wala kayong activity, dahil din nag-age kayo. Kasi lahat ng tao, ang katawan naman natin wear and tear. So, hindi siya forever healthy. Talagang magdi-decline ng functions niya. Magdi-decline ng function ng puso nyo, magdi-decline ng function ng baga nyo, magdi-decline ang sexual function nyo kasi hindi natitigas yung sa lalaki, di ba? So sa babae, ganun din, magdi-decline din lahat. Kumbaga, nandun ka na sa stage na ano eh. Kaya lang, hindi naman pwedeng pabayaan mo to kasi kunyari, ginawa ka ng Diyos na hanggang 100 years old ka. So, kaya mo naman maging active, di ba? So, eto, dapat proper nutrition din. Hindi naman masamang kumain eh. Pero dapat kumain ka ng tama. So, nandun pa rin yung balanced diet. Saka hindi rin deterrent ka na wala na akong kinakain, doktor eh. Oo. Huwag imposible yung maubusan ka ng pagkain sa mundo eh. Wala lang yung gusto mong kainin dati. Pero meron ka pa rin makakain. Diba? So, yun yung sinasabi ko sa mga pasyente ko. Ngayon, ang primary goal natin, ano ang primary goal? Bakit tayo kumakain? Para masarapan? Ha? Para malakas. Oh. Kumakain tayo para mabuhay. Okay? So kung iisipin nyo, yung mga tao nung unang panahon, yung caveman, wala silang asin, wala silang paprika, wala silang oregano, wala silang basil, wala lahat eh. Walang herbs and spices eh. So pag kumatay sila ng hayop, ginagawa nila doon, tatanggalin nila, ihaw na nila, kainin na nila yun eh. Ngayon, yun yung basic survival natin.
Hindi natin kailangan ng masarap na pagkain para mabuhay. Kailangan lang natin kumain at kumain ng tama. So yun yung sinasabi ko, huwag kang mapili. Diba? Ngayon, kung gusto mo mabuhay, kumain ka. Kung ayaw mo mabuhay, di huwag kang kumain. Good luck na lang sa'yo kung mabubuhay ka pa. Okay? So next. So this one, ito yung sinasabi ko, i-compare natin siya. No? So this is the age of sarcopenia. So nag-i-start siya age of 60, which is close to the 55 age na patients who are diagnosed with COPD. And then nag-extend hanggang doon, hanggang 90. Siyempre, as you grow older, mas a-accelerate yung skeletal muscle degeneration. Ba't importante ang skeletal muscle? Kasi yun yung muscle of activity natin eh. Yun yung nagpapatakbo sa'yo, nagpapagalaw sa'yo. Importante skeletal muscle. Kung yung flex nyo, nag-workout kayo, di ba? Yun ang pinapalaki nyo yung skeletal muscle eh. Kaya ang skeletal muscle, wala nandito. Importante, yung muscle na yan, nasa intercostals din. So ano yung intercostals? Yun yung nandun sa ribs nyo. Yun yung diaphragm nyo. Ngayon, kung yung muscle nyo, lalo na yung diaphragm nyo, which is the main muscle for respiration, yun nandito, pag yan nag-degenerate, paano ka hihinga? Paano siya bababa? Paano siya tataas pag humihinga ka? Wala. Ganon-ganon lang siya. O pag gumanon-ganon lang siya, hindi mag-expand yung baga mo, wala kang hihinga. Tapos, other than that, pag degenerated na yung muscles mo, lalo na sa intercostals, hindi rin siya mag-expand. Diba? Kung kunyari, wala kang muscle sa ribs, paano siya gaganon? Wala. Ito, paano bababa? Wala din. So, yun ang problema natin. No? Kaya ang management ng COPD, hindi lang bibigyan ng gamot, bibigyan ng oxygen, hindi. So, multifactorial ang management niya. Hindi lang yung sasabihin mo na, binigyan naman ako gamot nito, hindi na ako gumagaling eh. Pero, binigyan ka ng gamot ng doktor mo, pero sinabi ng doktor mo, ito gagawin mo. Tapos kumain ka na maayos. Tapos may exercises ka. Pero kung naputol ka lang doon sa iniinom mo na yung gamot mo, hindi mo na tinuloy iba, expectin mo ba na gagaling ka ng ano? So hindi natin makukuha yung optimal treatment or yung talagang goal natin para doon sa paggamot ng yung alleviate ng symptoms ng sakit mo. Okay? Next. So familiar kayo, di ba? Makikita niyo yung mga chronic na smokers, di ba ganyan ang itsura nila? Pero hindi lang to. Ito yung typical. Napayat, nakaganon yung shoulders, nakahunch yung shoulders. Kasi para makahinga sila eh. No? Tapos nakaganon sila, nakayuko, para yung oxygen delivery sa blood flow, mas maano siya. Pero makikita nyo, palagi sila nakaganon. Diba? Napapansin nyo, kung meron kayong tatay o lolo o na malakas man negro, pansinin nyo, ito, yung dibdib nila, wala na. Yung iba, malalaki yung tiyan, kasi kasamang inom. Pero, kung mapapansin nyo, itong area na to, wala na. Kasi nga, pag may COPD ka, hinga ka ng hinga eh. Diba? Kung hinga ka ng hinga, yung muscles mo, mauubos siya, lalo na kung wala kang nutrition na pinapalit sa katawan mo. Hindi naman basta, magdadasal ka sa Diyos, tapos sabihin mo, Lord, pahingin naman ng muscle. Hindi naman bibigyan ng Diyos sa yan eh. Diba? Ikaw may gagawa ng paraan para magkaroon ka ng muscle sa katawan. So, paano? Exercise, kain ka ng mabuti. Yun. Kaya lang sila, pag tumatanda, yung muscle loss natin, na-accelerate siya. Diba? Katulad sinabi ko sa inyo, mabilis. Kaya lang, yung kinakain nila, di ba pag tumatanda, o konti na lang kinakain nyo? Di ba? Bakit? Kasi nga, hindi rin sila gumagalaw mabuti, kaya hindi sila nagugutom. Di ba? O kunyari, si ma'am, gusto nyo pakainin ng marami yan sa Itoloken, patakbuhin yung buong dagupan. Pag nagutom yan, kakain ng marami. Pero kung nakupo lang siya na ganyan, hindi kakain ng marami yan, sigurado. Okay? Next. So, importance of proper nutrition. So, sa normal adult, usually nasa 1,800 to 2,500 calories per day ka. Okay? So, yun ang dapat caloric intake mo pag active ka. Pero, pag may COPD ka, kailangan mo pa ng 400 to 720 calories per day. Okay? So, para magdadagdag ka,
For example, meron kang 2,000 calories per day, dadagdagan pa na 400 to 700 yun. So magiging 2,700. May expect mo ba ang 60-year-old na tao na kumain ng 2,500 calories per day? Di ba hindi? Pero makukuha mo yung calories na yun with the proper diet, with the proper food na i-intake niya. Okay? So, nutritional status important predictor of clinical outcome including mortality. Ito, study talaga to. So, mas payat ka, mas madali kang mamatay. Okay, study siya. Hindi siya yung ginagawa lang natin na, uy, kumain ka. Pero syempre, iba rin yung usapan na sobrang taba mo, kung obese ka, madali ka rin mamatay. Di ba? So, ganun siya. Study siya. Hindi lang siya morbidity, including mortality rin. So, the more malnourished you are, mas malapit ka sa hukay. Ganun na lang. Let's put it at that. No? So, malnutrition can arise when requirements for energy, protein, vitamins, and minerals increase. Helps protect the lungs from oxidative stress and reduce inflammation, improving respiratory function and reducing respiratory disease and increase of muscle mass. So ito nasabi ko na sa'yo. Alam niyo naman siya eh. Alam naman natin siya lahat. Yung nga lang, hindi natin alam kung paano natin kukunin yun. So ito yung, mamaya, ito yung pinasimplify ko na yung mga ways paano siya ma-improve. Okay? So proper nutrition, exercise ang kailangan. Next. So, pag nutrition sa COPD, kailangan nila 20 to 30 grams of fiber each day for each item, bread, pasta, nuts, seeds, fruits, and vegetables. So, yung 20 to 30 grams na kailangan niyan carbohydrates for energy. Di ba? Number one sa source of energy natin is carbohydrates, followed by protein, then fats. So, pag naubos yung carbohydrates mo, susunod natin proteins ang uubusin. Pagkatapos yung proteins, yung fats. Kaya mahirap magpapayat kasi fats ang huling na breakdown. Okay? So, uubusin mo muna yung carbohydrates sa katawan bago yung proteins, bago ka maulusawan ng taba sa katawan. Okay? So, proper nutrition, hindi lang fiber, hindi lang carbohydrates, kailangan nilang protein. Bakit? Protein is the building blocks of our muscles. Kailangan natin protein. Other than ang protein na nagkikerry ng oxygen sa katawan natin, na kailangan ng COPD kasi wala nga silang oxygen. So, kung low protein diet sila, paano iikot yung oxygen sa katawan nyo? Paano kayo magkakaroon ng muscle kung wala kayong protein sa katawan? Okay? So, good choices, ito kailangan to. Milk, eggs, cheese, meat, fish, poultry, nuts, dried meats, and peas. May nakita ba kayong beef or pork? Wala, di ba? Kasi, other than ang beef saka pork is actually fat. Hindi naman bawal sa kanila, pero huwag niyong araw-arawin. No? Beef, okay din. Problema, matanda yan eh. Hindi na makakamuya yan eh. Baka ma-impatcho pa sila pag pinakain mo na steak araw-araw. Hindi nila matutunaw yan. So ito yung mga importante na kakainin ng tao may COPD. Kailangan nyo increase ang protein diet niya. So, ang magandang source ng protein is fish and chicken. Okay? Tapos, yung iba kasi pag matanda, di ba, meron kang sinatawag na lactose intolerance. So, depende sa kanila kung gusto nilang uminom ng gatas or lacto-free na gatas. So, kung ayaw nila, sabi niya, ayaw ko maggatas, Dok eh. O sige, itong gamitin nyo. Marami pa naman options eh. So, yun ang importante na kakainin nila na everyday. Okay? Increase protein, increase carbohydrates, less fats. Yun lang siya. Lalo na ang fried foods. Okay? Next. So, foods to avoid with COPD patients. Actually, hindi lang sa COPD to. So, fried foods, syempre, bawal. Aerated drinks, yung mga soft drinks, bawal din yun. Bakit? Kasi ang COPD, pag yung tiyan nila na full, di ba, pag hindi sila makadighay, hindi sila hihinga. Okay? So pag ininom mo yung Coke, di ba, after uminom mo yung Coke, sarap, gaganam ka, di ba? Eh yung matanda, hindi niya kaya. Pag yun, napunta sa katyan niya, tapos bumala, hindi nakahinga yan, ER o kaya,
pangalan ng puninaryo dyan. Okay? So, excess salt, bawal din sa kanila. Actually, lahat ng tao bawal yan, lalo na sa mga may heart problems. Bakit bawal ang excess salt? Kasi salt will retain water. Pag nag-retain ng water ng tao na may COPD, pag nagtubig ang baga niyan, problema yun. Tapos other than that, bibigat yung katawan mo pag nag-retain ka ng water. Mas lalo sila mahihirapan huminga ngayon. Okay? Next, dairy produce. Cruciferous, ito bawal din ito mga. Yan. Bakit? Kasi gas-forming food siya. So maiipon, pag kumain ka, di ba, pag kumain ka, ewan ko na, experience nyo, pag kumain kayo ng maraming repolyo, para kayo na utot ng utot. No? So yung ganito, bawal din, and cold cuts and cured meats. So yun nga, hindi naman sa bawal, pero wag mo naman siguro araw-arawin. Okay? So nandun pa rin yung term natin na balanced diet. Eat proper, eat balance. Okay? So yung mga ginagawa nyo na unlimited samgyup, huwag nyo nadalin yung mga matatanda dyan na may emphysema. Okay? Next. So, pag vitamins, isa rin tinatanong to, ano pong vitamins ang kailangan ng pasyente may COPD? Actually, pareho lang. Wala naman kasing vitamin sa baga eh. Wala yung bibigyan kita ng gamot. Di ba napapanood nyo sa Facebook na, pag uminom ka nito, vitamin sa baga to, inom ka ng barley, uminom ka ng turmeric. Kahit saan damakmak na gano'n, kahit isang sakong barley ang inumin mo, hindi gaganda yung baga mo. Once damaged ang baga, it will never be healed. Hindi siya nag-regenerate. Ang nagre-regenerate lang sa katawan natin, balat sa kaatay. Yun lang, wala nang iba. Okay? So once na damage ang baga nyo, forever damage na siya. Pero, hindi ibig sabihin na damage siya, hindi na kayo mabubuhay. No? Pero pag tuloy-tuloy yung damage nyo, talagang iiksi ang buhay nyo talaga. Okay? So, pareho lang yan. Daily dose vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta-carotene, magnesium, silicium, zinc. Bakit yan ang pinili? Ano ang common denominator niya? Yung makasagot nito may price, pwede. Yung makasagot may price. Ano ang common denominator ng mga vitamins na to? Sino ang second year na nurse? Anong year niyo? Nurse ka? Nurse ka? Ano ka? Tao. Eto mga nursing, mga nakaputi. Ma'am, anong year mo na? Second. Sino makakasagot? Anong common denominator nito mga to? A, C, E, beta-carotene, magnesium, selenium, zinc. Anong common denominator niyo? May price daw. Okay, dito po, Doc. Pero po. They have antioxidant properties. Yun, very good. Ayan, palamakan naman po natin. Bigyan niyo ng 100% coverage sa Funeraria Luzon. Para wala siyang iisipin. Yun ang meron sila. Kasi, ang COPD, other than the damage, the damage sila because of the free oxygen radicals na nakukuha niya sa usok. Ngayon, kailangan nila ng antioxidant para yung oxidative stress mabawasan. Yung oxidative stress, ibig sabihin nun, yung oxygen na convert sa ibang molecule, yun yung sumisira dun sa organ ninyo. So, ito ang common denominator nila. Okay? Antioxidant. Pero, glutathione, kung gusto nyo, pwede rin. Pero, ayun, pwede rin yun. Yung antioxidant, super antioxidant yung glutathione. So, pero kung naninigarilyo kayo, tapos antioxidant kayo, huwag niyo asahan na gagaling kayo. Masisira pa rin siya. Hello? Nawala. Ayan, okay. Nawawala. Okay, thank you. Next.
Next, sir. Okay, best foods for COPD. Ito yung pinaka-beneficial sila. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga yan, anong common denominator niya? Lahat yan, rich in antioxidants. Diba? Pareho ng vitamins. Ngayon, kung ayaw nyo magbigay ng vitamins, dahil mamahalan kayo, ito pakain nyo sa kanila. Kasi tandaan nyo, vitamins are supplements only. Hindi ka mabubuhay with vitamins. Mas maganda pa rin kumain kayo ng tama. So, yun yung topic na, ang point ko ngayon. Dahil lahat humihingi ng vitamins eh. Pero ang ano ko, ang mantra ko dito is, tatanungin ko, kumakain ho ba kayo? May gana kayong kumain? Opo. O, ba't pa kayo mag-vitamins? Kumain na lang kayo mabuti. Kumain kayo ng tama. Ngayon, kung gusto niyo ng vitamins, sige, bibigyan natin siya ng any multivitamins pwede naman eh. Ngayon, it will depend on the content of the multivitamins. Kasi, di ba kaya nga bumibili tayo, hindi lahat ng vitamins pare-pareho. Kasi iba yung content nila. So, ibang percentage ito, ibang milligrams ito. Ngayon, yun yung tatanong sa doktor nyo. Okay? Yun yung ipa-pattern namin. Kaya sabi namin, bakit di ba pwede yung multivitamins sa generic, ganyan? Pwede. Kaya lang, hindi natin ma-reach yung optimum. So, ba't kami nagbibigay ng vitamin A, o kaya vitamin na to, vitamin na to, vitamin na to, ba't iba-iba? So, kunyari, rineseta ko sa nanay mo, iba. Rineseta ko sa tatay mo, iba. Dapat magkaiba kami. Hindi naman kayo pareho ng sakit eh. Hindi naman kayo pareho ng needs eh. So, yun din, you take into consideration kung ano yung vitamins na bibigay namin sa inyo, kung anong foods din ang bagay sa inyo. Kung ano yung bawal sa inyo, ano pwede nyong kainin. So, ganun yun. Hindi siya basta bigyan ko to, ito may COPD, ito may heart problem, ito may diabetes. Hindi naman pare-parehong bibigyan na sa kanila eh. Iba-iba yun. So, kaya kayo nagpapa-check up dahil doon. Dahil doon sa point na yon. Kung gusto niyo yung proper nutrition, tanungin niyo sa doktor niyo. Ano ho ba dapat? Tanungin niyo ilang percentage ng calories, ilang percentage carbohydrates kailangan ko, ilang proteins, ilang ganito, ilang gramo. Ganun ang tatanong niyo. Okay? So hopefully, masagot ng mga doktor na yon yung tanong. Next. So ito yung pwedeng kainin. So lahat na nandyan, okay yan. Ngayon, di ba nakikita nyo may portions? So yung ito yung pinakamarami, yan ang liberal. So kainin nyo lang kung ano gusto nyo. Basta nandito sa portion na to. So ito pwede, ito rin pwede. So makita nyo, pasta, bread, yan ang kailangan nila. Kanin. Pero 1/4 portions lang. Okay? So ito naman, nuts. Yung nuts, maganda siya. Maganda ang nuts sa tao. Pero huwag kayong kakain ng mga 1 kilong nuts everyday. Dahil sigurado, arthritis ang labas niyan. No, okay siya. Diba? Everything in moderation, okay. Pero everything in excess will be detrimental. Okay? Next. So, food swap. So, ito yung diniscuss natin kanina, no? So, instead of these pancakes, mag-itlog ka na lang. Instead of chicken, mag-fish ka. Lunch mo, chicken or salmon yan eh. Usually, salmon is maganda. Instead na magganito ka, mag-snack ka, instead of chips, mag-nuts ka. So, food swap lang siya. So, hindi ka kailangan ma-depress na pinagbabawalan ka kumain kasi napakaraming pagkain sa mundo. Okay? Next. Malnutrition. Okay. So, malnutrition, sinabi ko na to, mabilisan lang. Malnutrition adversely affects pulmonary function, number 1. Decreases health-related quality of life. Quality of life, ibig sabihin yung daily activities mo, yung gusto mo gawin sa buhay mo. Okay? Tumalong ka sa volcano, ganon. Magagawa mo pa rin yun. So, increased risk of exacerbations, length of stay, hospital stay, and health costs. So, syempre, pag malnourished ka, hindi ka ganon kadaling gagaling sa sakit mo kasi nga mahina ka. Mahina immune system mo, immune function mo, yung regenerative capacities mo, mas mahina din pag malnourished ka. It decreases also the immune response, and inadequate dietary intake is the most commonly cited reason for malnutrition in COPD patients.
inadequate dietary intake. So, ibig sabihin, kumakain siya ng hindi tama or kulang yung kinakain niya base dun sa kailangan niyang caloric intake. Okay? So, next. So, kung makapapansin nyo, hindi lang to sa COPD patients, nakikita rin natin to sa mga pagtumatanda na. So, hindi kayo, lahat tayo tatanda, walang exempt doon. So, bakit? Loss of appetite can be secondary to difficult breathing. Hirap ka na huminga eh. Paano ka humuya? Kasi di ba, problema lang, madalas sila ma-choke. Kasi pag humunguya sila, imbis na humuya sila, kailangan nila huminga. Kasi hirap sila huminga. So, isang part yon na hindi sila kumakain mabuti kasi hihinga na lang ako kaysa kumain ako. Di ba? Okay, next is, people with COPD have also reported other factors that affected their appetite, including food not tasting as good as it used to. Ito. Sinasabi ko sa mga patient ko na may COPD dito, wala kang gana kumain, no? Wala po. Bakit? Kasi yung taste buds ng taong may COPD naaapektuhan. Lalo na yung maalat na taste buds, yung nasa harap. So, Pilipino tayo eh. Di ba? Lalo na taga-Pangasinan ka. Ang Pangasinense, hindi uso yung mga, yung mga foie gras, yung mga caviar, ganun. Hindi. Uso tasin, pag Pangasinense ka, basta maalat, masarap. Di ba? Basta maalat, masarap. Lagyan mo ng bagoong, masarap yan. Suka, ayaw ka, di masarap yan, di maalat eh. Di ba? Basta maalat sa atin, masarap. Ngayon, problema doon sa may COPD, sir, yung may COPD, nawawala yung function ng taste buds nila. Pero, itong functions na to, pag tumigil ka, kunyari, smoker ka, tumigil ka lang ng 24 to 48 hours, babalik yung panlasa mo eh. So makikita mo, sasabihin ng mga, lahat ng pasyente, babalik sa'yo. Pag tumigil kang manigarilyo, babalik yan, Dok, kumana na ako kumain. Kumakain na ako mabuti. Bakit? Kasi may panlasa ka na eh. Hindi na mask nung nicotine or yung tar or any chemicals, yung taste buds nyo. Kaya gumagana silang kumain. Once you, okay? So, decreases in next, suppose ito. Ayan. Pangatlo, depression. Siyempre, pag may COPD ka, wala ka nang ginagawa, nadidepress ka, feeling mo wala ka nang use sa buhay. Meron pa din. Okay? Meron kang use eh. Depende na lang sa'yo kung paano mo hahanapin yung purpose mo sa buhay. Okay? Kasi sa matanda na, ganun yan. Kasi hindi na napapansin, hindi na nakakagawa ng trabaho. Sa atin naman elderly dito, pag umabot tayo na 60, huwag niyo asahan na yung nagagawa ng 30 kayo, gagawin niyo pa rin na 60. Okay? Tanggapin niyo na yun. Kaya nga retirement eh. Enjoy niyo na yung buhay niyo. Yun yung sinasabi ko. Kasi nga, kung nade-depress sila, kasi wala na ako natutulong sa pamilya ko eh. Ang tanong doon, ba't hinihingin ba yung tulong ninyo? Wala naman, di ba? So, huwag na kayo magbida-bida. Enjoy niyo na yung buhay niyo. Di ba? I-retire niyo na. Alagaan. Anong gusto niyo gawin? No? Mamundok kayo, gusto niyo tumira doon, mag-swimming kayo, scuba diving kayo. Ano gusto niyo gawin? Ganun na lang. Tapos, isa rin doon, common na nangyayari, pag magpe-prepare ng food, di ba? Ultimo yung pag-prepare ng food is hihingalin ka na eh. So, di ako gagawa ng pagkain. Tutulog na lang ako. Hinihingal ako eh. So, ganun sila. No? Tapos, decrease general physical activity. Isa rin yun. Pag nag-decrease ang physical activity mo, kunyari, umupo ka lang buong araw. Umiga ka buong araw. Gugutumin ka ba? Hindi, di ba? Kasi wala kang ginagawa eh. So, yun yung mga causes kaya sila nawawala ng appetite. Wala kang appetite, di ka kumakain, magiging malnourished ka. Okay? Next, last na ata. Okay, so ito lang ang sabihin ko, huwag kayong basta kakain, kumain kayo ng tama. Okay? Thank you and good day. May questions? Wala.
Q&A? May Q&A pa pala. So yung mga pwede naman kayo magtanong, pero walang price Ay, may price ba pag may... may suhol. So, kung meron kayong hindi ko alam kung natakal ko lahat, pero kung meron kayong question in mind, feel free na magtanong. Tapos sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Okay? So, sino pong may tanong? Yung pinakamagandang tanong may di ba? A-awardan ni Reggie Cruz. Kilala niyo si Reggie Cruz, hindi? Ayan po, so sa may mga katanungan po, itaas naman po yung kamay, tapos after po, bibigyan po natin ng 25% discount coupon po. Okay, sino po yung may mga katanungan po? Taas lamang po yung kamay. Dito po, sa Universidad de Dagupan. May mga question po kayo? Yes, Morning po, Doctor. Ang tatanong ko lang po sana kung ano po yung maximum life expectancy ng patient with COPD. Kung nag-start sila as early as Let's say it's 55. 55. Ngayon, it will depend on the staging of the patient na diagnosed with COPD. If you have a staging na mas mababa, kunyari gold 1, gold 2, siyempre longer life expectancy ka. Pero kung na-diagnose ka na ng doktor ng COPD, tapos tinutuloy pa rin, kumbaga binigyan na kitang gamot, kumakain ka mabuti, pero hindi mo tinigil yung paninigarilyo mo, talaga mag-progress ka to a higher stage. Ngayon, it will depend on the staging and kung kailan siya mabubunggo ng truck. Okay? Kung kinabukasan, nabunggo siya ng truck, patay na siya kinabukasan. Joke lang. It will depend on the staging actually and the presentation of the patient. Other than that, the staging, number 2, comorbid diseases, kung may kasama siya, kung may heart failure siya, diabetes siya, kunyari nagkaroon siya ng severe infections, pwede yun. Pero ang sagot talaga dyan is, if you have a higher stage nang na-diagnose ka, definitely the life expectancy will be shorter. Pero kung na-diagnose ka at a lower stage na pwedeng gawan ng paraan, syempre your life expectancy will be higher. Ganito kasi yan Hindi ko na-discuss kasi ito. Ang lung function ng tao, it will decline, bababa talaga yan as you grow old. Normal yun. Sa lahat yun. Pero ang decline niya pag ganon, matagal bumaba. Ang problema sa COPD, pag once na nag-smoke ka, ang decline ng lung function nyo, hindi na pa ganun. Drastic ang baba niya. So, bigla siyang bumababa. Yun yung component niya. Ngayon, kaya natin pinapatigil manigarin yung tao, is ibabalik natin, kung hindi natin mabalik sa normal curve na pag ganyan siya, at least ibabalik natin yung curve na malapit dun sa normal, na hindi na ninigarin yun. Yun yung goal natin Kasi pag once na ibalik mo yun sa curve na yung decline of lung function show is near the normal, malaking improvement yun sa kanila. Kasi babalik ka sa normal activities mo, babalik ka sa normal breaths mo. So yun yung sagot ngayon. So hindi natin masasabi kung aabot ka ng 100. Pwede kung makausap mo ang Diyos, tanong mo sa kanila, kung kailan tatagal yung buhay ng taong to. Pero yun nga, pag the higher staging, tapos yung mas marami kang sinigarilyo sa buhay mo, saka kung gaano katagal, syempre expect mo yung buhay mo may iiksi compared to the Ngayon, ang significant pack years nyo, so ibig sabihin, pack years is how many packs per day do you smoke in a year. Okay?
So kung naninigarilyo kayo ng 7 years at 1 pack per day, asahan nyo magkaka-COPD kayo. Ngayon, kung wala pa kayong 7 years, tumigil na kayo, definitely the incidence of COPD, of you having COPD, will be less or none. Okay, kung kayo, nag-iisip ko yan, naninigarilyo kayo ngayon or nag-vape kayo, kung malapit na kayo sa 7 years, tigil nyo na. Okay, pero hindi nyo pwede, titigil ako 1 year, tapos tutuloy ko next year. Hindi ganun yun. So kung tumigil ka ng 6 years, tumigil ka 1 year, tinuloy mo next year, kakount mo yun yung 1 year na susunod to the 6 years. 6 plus ganun yun. Hindi siya yung back to 0. Walang ganun. Okay? Meron pa? Dito, Doc, meron po from our employee po. Morning, Doc. Ay, ma'am. Tanong ko lang kasi, di ba pag sa mga sa rehab may therapy, sa neuro may therapy. Meron din ba therapy para sa mga COPD? Meron din. Yung pulmonary rehab, it will help you to breathe properly. Kasi ang COPD patients, hindi nila kailangan huminga ng mabilis eh. Humihinga sila mabilis kasi naiipon yung carbon dioxide sa katawan mo. Kaya siya huminga mabilis kasi kailangan mo i-blow off yun, kundi malalaso yung utak mo eh. Ngayon, ang kailangan natin sa COPD, deep breaths pero longer yung expiratory. So, pero pag i-exhale mo, matagal yon. So, dapat nila. Kasi normally, pag tao, kaya mo mag-exhale ng more than 6 seconds eh. So, yun ang pinapractice natin sa kanila. Bakit natin kailangan longer exhalation? Para lumabas yung carbon dioxide sa katawan nila. Ngayon, pag makikita nyo, yung mga pasyente na may asthma, may pneumonia, hinga sila ng hinga, di ba? Kasi improper ang oxygen-carbon dioxide exchange nila. So, mas mabilis siya. Ngayon, naiipon yung carbon dioxide, kaya itong baga, nagsisend ng transmission sa utak na huminga ka na mas mabilis kasi kailangan mo i-blow off ng carbon dioxide. Kaya ganun sila. Ngayon, bawal sa mga COPD yung huminga na huminga kasi nga, kailangan mo na increase muscle activity eh. So pag nag-increase muscle activity mo, lalo siya madidegrade, lalo ka mahihirapan. So ang ginagawa dyan, sa COPD, hindi siya weight training, hindi siya nagbubuhat ka ng weights. Hindi. Ang kailangan mo, aerobic exercises. Aerobic, saka proper breathing patterns. Yun yung really rehab. So meron tayong 6-minute walk test, papaanuhin ka, lalakad ka, hindi mo kailangan mabilis. Basta importante, kunyari tatanungin namin dyan, ilang metro ang nalalakad nyo? So kunyari from here to there. Sabihin natin mga 20 meters yan or 50 meters. Ngayon, ang goal natin doon is kailangan natin doblehin yun or triplehin. Napapantay tayo sa nalalakad ng normal na tao. So yun ang role ng rehab. Hindi siya mabilisan. Hindi yung magre-rehab ka na isang beses, aayos ka na. Walang ganun. Okay? Walang ganun. Parang nag-stroke yan, rehab matagal yan. Pero, rehab plays a large part on the treatment of COPD. So, yun nga lang, medyo pricey siya kasi every 3 times a week, 4 times a week siyang ganun. Pero makikita niyo improvement. Ngayon, the rehab will be based on the staging of the patient. Gold 1, Gold 2. Usually Gold 1, Gold 2, hindi na rehab yun. Yung mga 3, 4, yung mga oxygen dependent, yung mga naka-wheelchair, yun yung kailangan mo turuan paano huminga ng maayos. Okay? Meron pa? Meron pa, Doc? Si Ma'am Jackie po. Hi, Doc. Good morning po. Doc, magkaka-COPD pa rin ba isang tao kahit hindi siya nag-smoke? Yes, pwede. Pwede yun. Yung diniscuss ko kanina, like, next to smoking, yung mga ihaw-ihaw, susunog kayo ng basura, which is bawal talaga yung magsunog ng basura kasi DNR yan, nasa law yan. Kung may nakita kayo kapitbahay nyo na susunog ng basura tapos nabibwisit kayo sa usok, isumbong nyo sa DNR. Malaki ang fine nun, 100,000. Ngayon, kung hindi sila makabayad, kulong. Kasi bawal naman talaga yun eh. Lalo kung plastic ang sinusunog nyo.
nakakasama kasi siya sa ibang tao. So other than that, genetic abnormalities, pwede naman COPD, abnormal growth, so pwede ka rin. So hindi siya kaya nga heterogeneous sa multifactorial. Hindi lang siya because of the smoking. Marami dito, gumawa kami ng study sa R1, not necessarily COPD, pero chronic, pag-decrease ng lung function nila. So yung FEV1 nila. So gumawa kami ng study, ang kinuha namin mga subject, yung mga nagtitinda dito sa Arellano. Di ba maraming nagtitinda dyan? Every day, 24 hours a day, nandiyan sila sa kalsada. Yun ang kinuha naming sample na pinag-spirometry namin. Ibig sabihin, test for COPD. Lahat sila, mabababa. So lahat sila, siguro parang 70 to 80% ang nag-positive for obstructive lung disease. Non-smoker. Ginawa lang nila, tumampay sila sa because of the kabuhayan, syempre. So lahat ng usok doon, lahat ng usok ng kotse, tricycle, lahat na naninigarilyo, langhap nila lahat yun. So lahat yun non-smokers. So yung paper na yun, pinrepresent na ng residente namin sa international convention, which is na nagpo-prove na hindi lang smoking ang nyo. Lalo na kung yung sa may mga yung countries na kailangan ng coal para uminit yung katawan nyo, like Russia and everything. Yun, isa rin yun. Kasi ang problema nila, nagsusunog sila ng firewood sa loob ng bahay para uminit, di ba? So kung may fireplace ka, masama din yun. Kahit may chimney ka, papasok pa rin yung usok sa bahay mo. So isa rin yun na nakita na ng study na burning of biomass na nagko-contribute sa development of COPD despite a non-smoker. Okay? Okay, ma'am? Nasagot ko ba? May 25% ako. Dito daw, may questions po yung student natin from UDD. Okay. Good morning po. Question ko lang po, may possible po bang mahawaan po yung isang tao ng, kunwari po yung person po may COPD, pwede po siyang makahawa po ba? Ay, hindi. COPD is non-communicable. Although heterogeneous siya, it is non-communicable, it is acquired genetically or to the environmental factors. Hindi ka mahahawa like Pero kung ako may COPD, tapos nag-usap tayo, pero may infection ako, pwede ka mahawa. Pero because of the infection, doon sa infection lang. Pero hindi ka mahahawang sa COPD. Hindi siya na-transmit. Kasi COPD is not infectious disease. Actually, COPD is a structural disease of the lungs. Kumbaga yung baga nyo, di ba, yung baga nyo ganyan, di ba? So, papasok yung hangin, pasok hangin, buga, ganun siya. Ngayon, ang COPD, yung problema nyo, nasisira yung elasticity ng baga nyo. So, pag nagka-COPD kayo, masisira structure, ganun na lang siya. Permanently dilated siya. Kaya bronchiolitis, bronchitis, alveolitis, emphysema. Nakaganon na lang siya. Hindi siya gumaganon. Hindi na siya babalik to the normal, normal state niya. Sira na kasi siya eh. So, mag-expand siya, ganon, kaya gaganon-ganon lang siya. Hindi siya magaganon. Kaya ang problema sa COPD is carbon dioxide na excess. Kasi hindi siya gumaganon eh. So yung carbon dioxide, naiipon lang doon sa loob ng alveoli nyo. Kaya yung mga COPD, kailangan na huminga ng huminga para yung excess carbon dioxide ilabas nila. It's not because of hirap silang huminga, it's because of the excess carbon dioxide na kailangan nilang ilabas para hindi sila malason sa utak. Okay? Ganun pa? Doc, Naka 100% na ako, no? Pag na-admit ako, libre na. Doc, dito mayroon pang question from our health workers naman po. Morning, Doc. Hey, ma'am. Paano naman po yung pag-aalaga ng mga hayop po? Ano ba yan di ba, pag sa balahibo po, magiging asthma? Yes. Iba kasi ang asthma and COPD. Asthma is a reversible disease. COPD is irreversible. Ngayon, hindi bawal mag-alaga ng hayop or magpakain ng hayop kung may COPD ka. Kaya lang, kung maaamoy mo siya,
Yung lalo na kung not properly controlled yung COPD nyo, it can lead to atake or the exacerbation. Same true with asthma, kasi asthma is an allergic disease. COPD is different. No, it's not an allergic disease, pero kung may ma-inhale ka na particles na babara doon sa baga mo, pag nag-induce ka ng coughing, it may lead to exacerbations ng COPD mo. Pero not necessarily, kunyari ako, hindi ako naninigarilyo, tapos nagpapakain lang ako ng mga hayop, definitely hindi ako magkakaroon ng COPD. Unless meron ibang factor na pwedeng mag-cause ng COPD ko. Like kunyari, nagpa-farming ako, pero nagpo-poultry ako or nagbabaka ako. Pero at the same time, nagpa-farming ako. Tapos gumagamit ako ng pesticides. Pwedeng doon mo makuha yung COPD. Or kunyari, nag-aalaga ka ng hayop, pero nagtatrabaho ka sa mining industry. Doon mo makukuha yun. Not necessarily dun sa ano. So, hindi naman talaga siya bawal. Pero, kung as much as possible, kung na-diagnose yung COPD, tapos pagpapakain kayo ng kung sino-sino, mag-mask kayo. Para hindi pumasok yung ano. Pero hindi yung basta mask. Yung gano'n kay ma'am, okay na yan. Pero yung blue, wala. Pang-ano lang yan, pang-laway lang. May questions po from our student po. Ah? Ay, sige, dito po. So, paano magkakaroon ng tubig ang baga? Paano magkakaroon ng tubig ang baga? Marami kasing cause eh. Maraming cause yung tinatawag natin na pag nasa loob siya ng baga, pulmonary edema ang tawag doon. So, ibig sabihin nasa loob. Pag nasa labas siya, pleural effusion, ibig sabihin nasa labas ang baga. So, maraming causes doon. Pinaka-common cause ng pleural effusion is heart failure. Kung may problema ka sa puso, palyado ang puso mo, pwede kang mag-pleural effusion. Ibig sabihin tubig sa labas. Other than that, infection, pwede rin. Cancer, chemical ingestion, pwede siyang ganon. Minsan, yung hindi ka lang makaihi, magtutubig yan. Ngayon, yung pulmonary edema sa loob, yun. Kung may heart problem kayo, may pneumonia kayo, meron kayong sakit sa kidneys, yun, pwede magtubig yun. So, maraming factors na magkukos ng pagtutubig ng baga. Ngayon, it will depend if it's nasa loob ng baga mo or nasa labas ng baga mo. Iba kasi ang treatment dun. So, yun yung mga factors. Pero COPD pwede rin. Pwede ka magkaroon ng tubig sa loob ng baga or sa labas, pero it will depend on the condition na sumama doon sa COPD nyo. Ngayon, kung may COPD kayo, nagkaroon kayo ng pneumonia, definitely pwede kayo mag-effusion. COPD nyo, meron kayong sakit sa puso or heart failure, pwede magtubig yung baga niya. Kasi yung baga sa puso, magkapatid yan. So, hindi mabubuhay yung isa nang wala yung isa. So, interconnected talaga sila. So, yun yung ano. Siguro pag di-discuss ko sa inyo, mga isang araw para ma-discuss natin lang. Marami kasi siyang factors. Okay? Sino po? Dito, Doc. Student from UDD po. Good morning po, Doc. Morning. So, aside from what you just discussed earlier, what other nursing responsibilities we can do to our patients who has COPD? Number one, syempre, i-coach nyo sila to stop smoking. Okay? Tanong dito, paano nyo mapapatigil ang tao manigarilyo? Ang makasagot niyan, nilibre ko ng lunch. Oh. Ano ang number one maneuver to let a patient quit smoking? Anyone? Alright, dito, Doc. Pero, sige. Gutom na ako eh. Gusto ko may kasama ang kumain. Kung may makakasagot. ay, pagtatanong daw po siya. Okay, si Animal po, doon sa tanong po nito. Ay, kayo, ito po. Hello po, Doc. Actually, hindi po talaga agad-agad mapapatigil yung naninigarilyo. Pero pwede po yung dahan-dahan.
Yes, tama yun. Dahan-dahan. Pero hindi yun yung pinaka-unang way para tumigil pa rin yung Sirit na. Ayaw kong gumastos eh. Okay. Ito yung sagot Kahit sino pang Poncio Pilato ang magsabi sa asawa nyo or kapatid mo or tatay mo na tumigil manigarilyo, hindi titigil ka. Kahit presidente pa ng Pilipinas, kahit tutukan mo ng baril sa ulo yan at babarilin mo na siya, hindi pa rin titigil manigarilyo. Titigil lang manigarilyo ang tao if the person has a strong political will to quit. Nasa sa kanya ang sagot. Diba? Kaya sabihin niyo yung mga nanay niyo o lola niyo na bunganga doon sa asawa niya tumigil manigarilyo, mabibwisit lang yung asawa niyo. Iinit ang ulo nun, mamaya kayo pa yung pagbuntunan ng init ng ulo niya. Pero pag ang tao gusto niyang tumigil manigarilyo, kung meron siya strong political will, titigil yan kahit ngayong araw. Pag na-decide na niyang magkukwit siya, magkukwit yan. Ngayon, tama yung sabi ni Ma'am. Ang pagkukwit, hindi siya drastic. Kasi there's a term called cold turkey. Pag nag-cold turkey ka, kunyari, ang consumption mo before you quit is 1 pack per day. Pag nag-cold turkey ka, pag nag-remission ka, bumalik ka dun sa pag sisigarilyo mo, 2 packs per day ka na sigurado. Kasi ang hinahabol mo sa smoking is the nicotine level. So kaya ka nagiging addictive. Nicotine is the most addictive substance in the world. No? So yan, pag bumababa na yung tama niyo ng sigarilyo, kunyari isang stick, naging tolerant ka sa isang stick, susunod 2 stick, 3 stick, 4 na stick. Kailangan mo ma-reach yung level na yun per day. Kaya yung mga naninigarilyo, automatic yan, pag-gising nila, sigarilyo ka agad yan. Diba? Dediretso na CR, na number 2, kasama yung sigarilyo, solve na yung buhay nila. Pwede na sila magtrabaho habang buong araw. Kasi hahabulin nila yung nicotine levels nila. Ngayon, pareho din sa mga nag-vape. Diba? You have usually starting yun 2, 3, tapos aakyat 5, 10, ganyan. So bakit kayo umaakyat? Kasi yung nicotine levels sa katawan bumababa. Naaano ka na yung form of addiction and there's a form of tolerance na kailangan mo mas mataas para mag-function ka properly. Diba? Kaya yung mga naninigarilyo and nagve-vape, every mamaya, sindi. Kahit walang ginagawa yan Hindi na nga niya alam na naninigarilyo pa rin siya It's because of the nicotine levels. You have to reach a certain level to para maging solve ka sa buhay. Ngayon, yung sabi ni Ma'am na tama yun. Dahan-dahan ng Like, for example, kung nag-usap na kami masinsinan ng pasyente ko, natitigil na ako, I'll advise him na, for today, if you're smoking 1 pack per day, next week, gawin natin 15 sticks. The next week, 10 sticks. Hindi importante na itigil mo kaagad. Kasi for the longest time, you've been smoking. Ang importante, matitigil natin. Kahit matagal, ang importante, matigil siya. Yun. Diba? So, 15, 10, 5, 3, tapos 1, tapos 0 na siya. Ngayon, mapapansin nyo, pag ang mga COPD patients na quit na, gaganda yung paghinga nila. Within 24 hours, ganda ang paghinga niyan. Bagsak ang BP, magiging normal na yung BP nila, gaganda na yung panlasa nila. Yun yung mga short-term effects. The long-term effects will be the cardiac function. So the risk of stroke will be lower, the risk of heart attack will be lower. Ang mga COPD, hindi sila namamatay sa COPD. Namamatay sila because of the cardiac problems nila na ischemic heart disease. It's not the COPD that will kill them. It's more of the cardiac problems na brought about by the COPD. Okay? May tanong ka pa? Hindi mo na sagot, Meron ba? Doc, dito po. May last question po from Greystone naman po. Yes, sir. Possible pa po bang bumalik ang normal na paghinga ng may COPD? Ang goal natin, sad to say, it's not possible.
Pero, that's why kaya tayo nagagamot and we're doing these multiple interventions is to bring you closer to the normal. No? So, ang FEV1 mo, yun yung problema natin eh. Mataas lang natin ng FEV1 mo ng 1 to the baseline na nagkaroon ka ng COPD. Malaking tulong na yun. Pero hindi natin maibabalik sa normal. It will depend on the staging, as I said, and depending on the willingness of the patient to comply with the intervention. So, syempre, kung nag-comply yung patient with the intervention, yung ginagawa natin sa kanya, pwede siyang bumalik sa normal. Mawawala yung hingal. Hindi na actually mawawala. Mababawasan yung ubo, mababawasan yung pagproblema, mababawasan yung hingal. Mag-i-increase ang physical activity pag nagagamot tayo. Pero hindi natin maibabalik sa normal. Saka, yung hindi natin maibabalik yung, pero close to the age, maibabalik natin close to the age of activity ng age niya. Hindi ko maibabalik kunyari 70 kayo, tapos sabihin niyo, Dok, gusto ko bumalik sa 40. Ay, walang ganun. Walang ganun. Pero may babalik natin sa closest to the age, appropriate age. Yung 70 ka, hanggat maaari, ibabalik kita doon sa kayang gawin ng 70 years old. Ngayon, kung mas bata ka, ibabalik na natin. Iko-close lang natin. Close to the normal. Pero it will never come back. It will never go back to the normal because there's damage already. And the lungs do not regenerate like the skin. Okay? Okay, sir? Okay, may mga katanungan pa po ba? Ay, dito po, Doc. Good morning, Doc. Ang tanong ko lang, Doc, yung mga taong may sakit na sa baga na naggamot siya ng 6 months or more, pwede po ba siyang magkakaroon ulit? Ng TB? Opo. Pwede. Okay. Thank you, Doc. Pwede, sir. Pero dito, kaya may surveillance after 6 months. Kunyari, naggamot kayo 6 months, diba? Tapos, after 6 months surveillance. Bakit? Kasi the period from the end of treatment to the 6 months is the stage na mas madali ko yung mahawa ng TB. Hindi porket nagamot kayo, hindi na kayo mahawa. Walang kunyari, naggamot kayo ng TB, pero dikit pa rin kayo ng dikit sa mga tao, ubo ng ubo. Huwag kayong magtaka kung ba't di kayo magkaka-TB. Pero pag after 6 months, hindi bumalik yung TB nyo, babalik kayo sa normal, yung back to zero kayo. The incidence of having TB will be the same as a person without, that doesn't have TB. Ganun siya. May tanong pa? Okay, may questions pa. Meron pa po, last po, from UDD again po. Pag may COPD po ba is mas prone po siya sa infection or viruses po? Yes. Because there's structural defects already. Other than COPD, kasi ang COPD may lead to other diseases like bronchiectasis. Bronchiectasis is the permanent structural damage or lung. Ngayon, mas prone sila sa infections kasi nga may sira na. So yung expectoration, yung improper breathing, tapos yung immune function nyo, mas lower. Kaya usually, na-advise din namin yung mga diagnosed with COPD to have the vaccines, yung pneumococcal vaccines, flu vaccines, and the likes. Meron pa? Meron pa po ba? May last na po. Dito. Morning po, Doc. Question ko lang po, for example po, yung isang tao may COPD and nagtitake po siya ng medication, tapos tinigil po niya yun. Tinigil niya? Yes po. Pwede po, possible po kaya siya makadevelop ng resistance po? Walang resistance actually, pero babalik ka doon sa lumang state mo na hinihingal ka pa. Hindi po kaya siya tataas yung pag-take ng another medication? It will depend on the staging. So usually pag ganyan, yan diagnosed kita COPD stage 2 ka, gold 2. May bibigay yung gamot sa'yo. Gaganda yung paghinga mo Basta kaya kung tinigil mo.
Kung tinigil mo siya, pwede siyang hindi bumalik. Pwede siyang, kasi ang kalaban mo doon yung exacerbations ibig sabihin yung atake ng COPD mo. Ngayon, kung ano ka naman, hindi ka naman na-atake, ganun, pwedeng tumigil ng paggagamot. Pero, syempre as you grow older, your lung function will decline. So doon ka magkakaproblema. Ngayon, pag nag-decline yung lung function mo, i-spirometry ka ulit eh. Ngayon, kung bumaba yung ano mo, kung mas pumangit yung spirometry readings mo, definitely yung gamot mo mas mataas, di ba? It's not tolerance. It's because of the staging and the development of the disease, the progression, that will lead to the increase in the medications. Pero there's no such thing as tolerance for patients with COPD. Okay. May mga katanungan pa po ba? Wala. Okay. Doc, meron pa po. Last question. Hello po, Doc. Ano po yung mga laboratory test po na pwedeng i-undergo po ng patient para ma-diagnose po na may COPD po? Sa COPD, primarily spirometry. It's the gold standard for patients who are coming to you for the first time. Yun ang usually inaano na namin. Hinihingal kayo, naninigarilyo kayo, ito yung trabaho nyo before. So, para ma-diagnose natin na COPD talaga siya, is dapat mag-spirometry siya. Yun yung pinaka-basic. Well, depende ngayon sa anong gusto mo makita pa. So, kung may history of hypertension yung pasyente mo, may history of diabetes, then you'll request for the other test. Pero is the gold standard for COPD diagnosis is spirometry. Ngayon, kung lumabas sa exam mo yun, sagot mo spirometry. May 1 point ka na. Okay. Wala na pong mga questions po. Wala na po? Wala na po. Okay, so palapakan naman po natin ang Thank ating you. speakers po for the very informative nating lecture po. Okay, so before we proceed po sa certifications po, tawagin po muna namin, Doc, yung ating sponsors po para pasalamatan po from UAP Unilab po, Sir Mark po. Good morning to everyone. On behalf of UAP Unilab, our district manager, Mr. Marlon Herrera, and my counterparts, Ms. Joyce and Mr. Matthew, we would like to thank the Medical City Pangasinan for inviting us to be a part of this lay forum. And I would like to remind you also, yung product ng UAP, Immune Pro. Simula nung pandemic hanggang sa ngayon, ang Immune Pro ay laging nandyan para sa immunity ng mga Pilipino. Ayun po. Maraming salamat po. And for last sponsors po natin, from Westmont Unilab din po, Sir Andrew po. Palapakan naman din po natin. Good morning po. My name po is Drew po from Westmont, a nutritional division of Unilab naman po. Ayun, Dr. D and the Medical City of Pangasinan, thank you again po for inviting po Unilab. And ang product ko naman po is in relation po dun sa topic po ni Dr. is NutriBest and GlucoBest po. What is NutriBest and GlucoBest po? NutriBest and GlucoBest, meron po siyang isa supplemental nutritional drink po. Pwede po siya sa mga ate nyo, nanay, tatay, lalo na sa lola at lola nyo na kailangan ng, ayan po, nagbibigay si ma'am ng sample. Kasi meron po siyang vitamins, minerals, protein, and carbohydrate. So, ibig sabihin po, pwede po siyang maging substitute meal replacement for mga nanay at tatay, lola at lola nyo na hindi na kayang kumain or walang ganang kumain. And pwede rin po siyang maging additional source of nutrients po para sa mga tao naman po na malnutrition. Ayun. Thank you po. Maraming po salamat sa ating mga sponsors po, sa ating lecture po ni Dr. D po. Alright, so let us proceed na po sa certifications of appreciation from our speaker po. May I call po in front po ating mga Exicom team po. And
here po in front po, for the certification po. Ito ba sila? May call din po, Dr. Chris Pod. Okay, so basahin ko na po. From the Medical City Pangasinan, present this certificate of appreciation for her valuable time and expertise shared as a speaker during the lay forum entitled Fueling Your Lungs, a Nutritional Approach to COPD Care, given this 4th day of September 2024 at the Medical City Pangasinan, Nabil Street, Pantal, Dagupan City, signed by our Chief Operating Officer Jesus Roderick C. Tuazon, Chief Medical Officer Jose Christopher Entoro, and President and Chief Executive Officer Juan Antonio Maximiano R. Escano, to Dr. Eric Roland S.D. Palakpakan naman po natin. Thank you po. Dito na po sa harap po. Tapos yun na po ni Doc. Okay po, picture po. Halina rin po yung mga sponsors din po natin. Ito po, sa harap po. Ayan po, halin po Dr. Chris po sa in-front. Yan, thank you po. Again po, thank you po, Doc, for the very informative. Palapakan naman po natin si Dr. Eric Rolandi po. Again, yung ano po niya, clinic po niya is from room 117, telephone number 522-2255, location po sa 117. So, Monday to Thursday po. And Saturday po. Okay po. So, hindi pa po tapos. May dalawang pag-inis pa po ako. Okay lang po ba sa inyo? Okay, so may dalawang tanong lang naman po ako. Okay, connected po ito sa topic ni Doc. First question po natin is, what is the primary muscle involved in the process of breathing? Okay. Wait lang. Parang ikaw na yung kanina, no? Okay, sige. Okay. Diaphragm po. Diaphragm is correct po. Bigyan naman palakpakan naman po natin. And for the last po, what does COPD stand for? Doon na lang po tayo kay ma'am. Chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease is correct po. Congratulations po. Again, thank you very much po sa pagpunta po natin sa lay forum po ngayong araw po. And maraming salamat po sa atin sa pag-attend po. Again, sana po may natutunan po kayo. And maraming salamat po again. Welcome po and see you po sa next lecture po natin. Okay, so may mga gusto pong pa-picture kay Doc dito po sa harap po.